Bago tayo mag-umpisa, meron akong gustong seryosong itanong sa inyong lahat. Gaano mo kakilala ang partner mo? Ang partner mo na araw-gabi lagi mong kausap, partner mo na lagi mong kasama, partner mo na lagi mong pinopost sa social media. Sigurado ka ba na kahit anong mangyari ay hindi ka niya sasaktan o hindi ka niya papatayin? Ang ipapanood ko sa inyo ngayon ay ang huling video na pinost na mag-asawang sila Mitya Kokyanchik at Marvel Facturan Kokyanchik. Sa video, makikita ang Pilipinang si Marvel Facturan at ang kanyang asawang si Mitya na tila nagkakantahan ng isang lokal na kanta mula Slovenia na pinapatugtog sa kanilang sasakyan. Mapapansin pa kung gaano dito kasaya ang ating kababayan na si Marvel. To the point na halos nagsasasayaw na siya doon sa kanta. Happy dancing, ika nga. Mapapansin din na mayat maya ay hinahawakan niya ang mukha ng kanyang asawa na nagpapakita kung gaano siya ka-sweet dito. Pero kung anong saya ng video, siya namang kabaligtaran ng mga comments dito. Kaunting scroll lang, makikita mo na punong-puno yung mga comment ng mga killer. Why? Why did you kill your wife? R.I.P. At meron pa akong isang comment na nakita, Bro is TikTok famous now, sabi niya. There's a whole debate going on how he has soulless eyes. Soulless ba yung kanyang mata? And a fake smile. My pastor wasn't kidding back in the day when he said, demons walk among us. Ihihinto ko lamang po ang komentong ito. Dahil nakikita ko na dumarami yung mga conspiracy theorist ukol dito, For now, yung murder na pag-uusapan natin is alleged. As of the filming of this video, alleged pa lamang po ito. Pero ihihinto natin kasi nakikita ko na pag may mga ganito mga bagay, kung ano-ano yung mga kwento na hindi mo alam kung saan binunot, magfo-focus tayo sa mga katotohanan ng kwentong ito. Iimbestigahan natin at kakalkalin ang kwento. Bakit kaya ang isang mag-asawa na tila ay napakasaya sa social media nauwi sa madugong patayan? May malalim kayang dahilan kung bakit niya nagawa ito sa ating kababayan? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Afam Murderer Story. The case of Marvel Facturan Kokyanchik. Yeah, today is a great day. Abare polo. Ovce. S čim ga uštimaš? Afam po yung ginagamit nilang salita dito. Pero for context po kasi, daanan lang natin saglit. Pag Afam kasi, ibig sabihin foreigner. Ang meaning talaga niya is a foreigner assigned in Manila. Pero mostly, very loosely na siyang ginagamit. Pag foreigner, especially pag maputi, Afam na po yung tinatawag natin dyan. Lagay lang natin yung meaning dyan. Anyway, Slovenia. Para sa kwento natin ngayong gabi, lilipad tayo sa napakaganda at napakalamig na bansa ng Slovenia. Nasa gitna ito ng Europa at kilala sa mga kabundukan nito, mga ski resorts, mga lawa. Mangyayari ang kwento sa maliit na bayan ng Bled, isang Slovenian resort town na nasa paanan ng Julian Alps. Nakita ko, ito yung mga bagay na yung mga lugar na pinapangarap na marami sa ating mga Pilipino. Pinakakilala ito sa Glacial Lake Bed. Ang ganda na isang major tourist attraction. Iikot ngayon ang kwento natin sa kababayan nating si Marvel, na isang 27-year-old Pinay at sa asawa niyang si Mitya Kokyanchik, na isang 30 years old na Slovenian. That's amazing. Thank you po. Saan po yung sili? Ay asin? Oh, it's hot, but I love it.
Is this liquid in also to drink out of it, right? Yeah. Okay. Together with the vinegar. Babalikan natin yung video kanina. Ayon sa mga balita, makikitang masaya si Marvel Facturan dito dahil yung biyahe pala nila ay patungo sa pagbabakasyonan nila sa Slovenia. Pero sabi sa mga balita, no, sa News 5, ang mala fairy tale sanang bakasyon na uwi sa isang malagim na krimen. Alam nyo ba ha, 7 days lamang to mula nung dumating si Marvel ng Slovenia. 7 days. Grabe. The crime. December 29, 2024. 2 araw lang bagong New Year's Eve. Nakarating na sila doon sa pagbabakasyonan nila sa Slovenia. Ayon sa mga reports, ito daw yung nangyari. So nakarating na sila doon sa parang apartment na pag-i-stayan nila. Nung araw daw na yun, no, yung mga tao, biglang nakakarinig ng mga sigawan. Sigawan na alam nila, parang nag-aaway. Ganon. Ngayon, yung mga sigawan at pag-aaway na unang narinig nila, biglang naging sigaw ng pighati, ng may nararamdaman na pain. Ang hindi nila alam, pinapatay na pala itong si Marvel. So merong tumawag ng pulis. Agad-agad na rin naman daw na rumisponde ang kapulisan. Siguro nag-aalala na rin yung mga tao. Responde agad sila. Pagdating daw ng mga kapulisan doon sa apartment ang tumambad sa kanila, si Marvel, nasa sahig na daw, duguan, wala nang buhay. Alam mo ba kung ano pang weird na nalaman ko dito sa kwentong to, no? Nung pinakikinggan ko yung kwento sa balita sa News 5, sabi nila, nung nandun daw yung kapulisan, nakita nila itong si Mitya na tahimik lang na nakatayo sa tabi ng bangkay ng asawa niya. Hindi ko alam kung nahihimasmasan ba siya sa ginawa niya o hindi niya alam yung nangyayari. Doon tatakbo rin yung mga questions sa kwento natin ngayong gabi. Ayon sa mga pulis, no, na pinagbubugbog at pinagsasaksak daw ni Mitya ang kanyang asawang si Marvel. Reason! Wala pang formal na rason kung bakit ito ginawa ni Mitya o Mitya sa asawa niyang Pinay. Maaaring may away mag-asawa sila, maaaring mas malalim pa. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi sa inyo. Pero maraming reports na nagsasabi po, no, sa mga komento, sa mga balita, na matagal na raw pong nakikipaglaban itong si Mitya sa kanyang mental health. Magpapaka-honest lang po ako, no, ihihinto ko lang po muna ang kwento natin na kahit kailan, hindi rason ang mental health para malakit o lalo na ay pumatay, especially kung asawa mo, di ba? Sa social media po, no, makikita natin na sobrang makajos itong si Mitya. In fact, halos lahat ng post niya, there would always be mentions of God or may mga Bible verses. Sa isang post pa, no, sabi niya na nagpapasalamat siya sa Panginoon for being perfect for Him. Kahit na siya ay isang hindi perfectong tao. Ang basa ko dito sa mga pinopost niya is, this is someone na maraming pinagdaanan. And alam naman po natin, no, na pag may problema ka, you cling to God. You cling to the Bible. You cling to prayers. At yun ang nakikita ko ginagawa niya for his mental health. Dahil, nakita mo, maraming pinagdadaanan na itong lalaking ito. Makikita mo sa mga posts, matutunugan mo naman. Anyway, matapos daw ang pagpatay niya sa kanyang asawa, sabi rin sa mga reports na dinala siya sa isang psychiatric facility doon sa Slovenia. Kung meron mang kaso na isinampa laban sa kanya o kung ano ang susunod na mangyayari, makukulong ba siya, babalik ba siya sa Pilipinas, paurusan ba siya dito, hindi ko po alam, no? Kailangan pa nating hintayin ang kwento. Siguro, ang lesson dito is, if we know anyone na may pinagdadaanan sa mental health, mag-offer tayo na tulungan sila to seek help. Pero inuulit ko, hindi ito rason para pumatay ng tao. Ito ngayon yung pag-focusan natin ng kwento. Sa totoo lang, tinitignan ko to ng paulit-ulit Hinahanap ko, what went wrong? The love story of Marvel and Mitya. Pag-uusapan natin ngayon, yung pag-iibigan nilang dalawa. Paano sila nagkakilala? Ito yung timeline. April 10, 2024. Nag-post si Mitya sa kanyang personal Facebook profile na formal na siyang in a relationship sa Pinay na si Marvel. Makikita rito kung gaano sila ka-sweet
over a series of mirror selfies. Hala, magjowa na tayo. Tayo na, di ba? Kung saan makikita natin yung ilang mga komento na maaaring mga kaibigan o kamag-anak ni Mitya na tila kinikilig sa kanila. 3 buwan, halos walang updates ang kanyang Instagram at Facebook. Hanggang sa dumating ang buwan ng Hulyo, nag-post si Mitya na nasa abroad daw siya. Sabi niya, kung merong nangangailangan sa akin, please pakicontact po ako sa WhatsApp, Viber, at FB. Si Mitya, nasa Pilipinas na pala para puntahan ang kanyang nobyang si Marvel. 3 araw matapos ang post na to, July 15, 2024, sinurpresa niya at ni Marvel ang kanilang mga kaibigan at kanilang mga kamag-anak. Sa isang larawan, kita na meron ulit silang mirror selfie. Just 3 months matapos silang maging mag-boyfriend-girlfriend. Pero ang iba sa larawan na to, yung kamay ni Marvel, kung tititigan po natin, meron ng suot na engagement ring. Got engaged to Marvel Facturan Kokyanchik, ayon sa isang Facebook post ni Mitya. Sa kaparehong post, no, makikita rin na kasama nilang kumakain ang mga kamag-anak ni Marvel. I'm assuming kamag-anak niya po ito, no, sa isang restaurant. Ang hula ko, ito na yung tinatawag nating pamamanhikan. Dito na niya formal na hiningi ang kamay ng pinay niyang asawa. Sa Instagram naman, hindi nakalimutan ni Mitya bilang isang God-fearing na tao, no, na magpasalamat sa Panginoon dahil daw sa pagbigay sa kanya ng isang kasagutan sa lahat ng mga hinihiling niya. Ito raw ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa Panginoon. Ito ngayon na nakikita kong recurring na tema ng mga komento. Maraming kumukutya na tila napakabilis daw ng 3 months para magyaya na magpakasal. Hindi naman masama yun, no? May kanya-kanyang pace ang mga tao. Merong mga 10 years bago magpakasal, merong 1 year. Magkakaiba po tayong lahat kasi talaga. Pero marami nagsasabi na kulang to para lubusan mong makilala ang isang tao na sasamahan mo ng panghabang buhay. Bago nga natin ituloy, tatanungin ko kayo. Sa inyo ba, red flag yung ganoon kabilis na relasyon na sa loob ng 3 months lang pagkatapos maging magnobyo at nobya, magpapakasal na agad? I-comment nyo sa ilalim. Itutuloy natin ngayon ang kwento. So pagkatapos ng engagement nila na puno ng mga sweet na larawan ang kanilang social media, may mga yakapan, may mga halikan, may mga bakasyon, nagpunta rin sila ng Port Barton para mag-swimming. They even shared videos ng kanilang boat ride. Mapapansin din sa mga larawan kung saan pinakain ni Marvel ang kanyang fiancé ng mga tusok-tusok, di ba? Kagaya ng mga kikiam, nakikita. Nagugutom nga ako nung nakikita ko isaw, yung mga kwek-kwek doon. And then, dumating yung araw na pinakihihintay ng lahat. At kung makikita mo po, no, lahat ng mga bagay na yan, kumbaga, unti-unti nang nasasanay itong si Mitya sa buhay ng isang Pilipino. Ganon, kung unti-unti niya nang naa-adapt yung buhay natin. The wedding, July 29, 2024. Married Marvel Facturan Kokyanchik. Sa mga larawan, makikita silang masaya na tinatanggap ang bawat isa ng panghabang buhay. Sa harapan nila may reverend, no? May mga Biblia, simbahan ito, at kitang-kita nga, dun sa reverend, yung presensya ng Panginoon sa kanilang pagsasanib ng mga puso nila. Okay. They even celebrated the wedding. Kung makikita nyo po sa likod nila, may mga musika at may magandang mga pailaw. Hindi ganun ka-engrande, pero sinelebrate nila, no? Binigyan nila ng pagmamahal yung pagsa-celebrate yung araw na yon. Sinuot na ni Mitya ang singsing ng kanyang asawa sa isang larawan. Matapos nito, ang pinakahihintay ng lahat, may now kiss the bride. July 31, 2024. Nag-post ito ng mula sa Biblia. Sabi, "He who finds a good wife finds what is good and receives favor from the Lord." Sabi niya, "Thank you, Lord, for gifting us to each other." Salamat po, ginawa mo kami regalo para sa isa't isa. At maraming salamat sa asawa ko for being you. Ang isang challenge po na nakita ko sa relasyon nila, na pinagdaanan nila bilang newlyweds din, no,
ay LDR sila. Long distance relationship. Dahil hindi naman ganun kabilis din na makabili ng bahay, makahanap ng permanenteng matutuluyan. And I think may problema din sa mga papeles po no, na hindi naman pwedeng habang buhay nandito yung foreigner. Kaya, hindi ko na po alam yung mga legalities ng ganun. No? Pero syempre, these are things na kailangan nilang ayusin. Sabi niya sa isang post, August 5, 2024, LDR is hard. At mahirap naman po kasi talaga yan. Can't wait to see you again. Soon and then forever, my wife. At dahil nga LDR sila, nagpatuloy lang yung mga pagpo-post nila at pagtatag nila, no? Nitong si Marvil. Wala sila magawa kung hindi sa online na lang muna. Merong isang post pa kung saan tinawag niya si Marvil ng kanyang palagi. Na sikat na call sign sa atin ito ngayon dahil sa isang kanta. Diba? Patunay na gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, natututunan na ni Mitya no, yung mga local references natin. No, na-a-adapt niya na yung buhay Pilipino. Ngayon, tagal nilang hindi nagkita. The reunion. December 26, 2024, nag-post si Mitya na magkasama na sila ni Marvil. Makikita natin sa mga pictures, ang saya nilang dalawa na makapiling ang asawa nila. Especially itong si Marvil, di ba? Kung ano yung saya ni Mitya na ma-experience yung Pilipinas, kitang-kita mo rin yung saya ni Marvil na ma-experience yung kinalakhan na lugar ng asawa niya, di ba? May snow, malamig, sino hindi ma-excite, di ba? Sabi niya, ito raw ang best Christmas niya. Itong si Mitya. Dahil nakasama niya at 3 M sa buhay niya. Si Marvil, si Mateha, at Masa, na lahat ay Kokyanchik. I'm assuming ito po yung kapatid niya or nanay niya, no? Ang kahuli-hulihang post nga lang po, dito na magiging madilim yung kwento natin ulit, na makikita natin sa Facebook ni Mitya, ay may kinalaman pa rin po sa Panginoon at sa Nintendo game na Mario Kart. Adik ako dito. Gandang laro to. Sabi, ang Panginoon daw ay katulad ng karakter na ito si Mario Kart. Siya po yung nanghuhuli ng mga nalalaglag. Sabi niya, kahit ilang beses kang mahulog, hihilahin at hihilahin ka ng karakter na yun, paakyat. Ganun daw ang Panginoon sa kanya. Ito ngayon yung tanong ko, hihilahin pa kaya siya paakyat ng Panginoon? Medyo controversial, no? Kung mapapatunayan, actually, alam naman na ng Panginoon to, kung siya talaga ang pumatay sa kanyang asawa. Honest na tanong. Ano sa tingin nyo? Marvil Facturan Kokyanchik. Puntahan naman natin ngayon yung Facebook nitong si Marvil. Sa Facebook page niya, inuulan ng mga post niya ng mga heart reacts, mga sad reacts, especially sa mga kababayan natin. Nagalit sa nangyari sa kanya. Bilang isang kababayan, naintindihan ko to. Normal lang na maging defensive tayo at protective tayo sa sinapit ng kababayan natin. Kung mag-i-scroll ka sa Facebook niya, makikita mo kung gaano siya ka-excited sa bagong buhay na haharapin niya. Puno ang kanyang timeline ng pasasalamat sa bagong buhay niya at bagong buhay pa na haharapin niya. Sa bago niyang sister-in-law, may nakita rin po ako. At meron din siya mga memes, mga kalokohan na nagpapatawa sa kanya. Pero merong isang post na nabasa ko po, medyo kinikilabutan ako. Kinikilabutan because of the irony of the post. So merong post niya, ayan na. It involves the issue of Maris Racal na pinag-usapan po ng December. December niya kasi post to. Sabi ni Ian Veneracion na, what they do in the privacy of their bedroom is none of my business. Post naman si Marvil. Sabi niya, who are we to judge? May ambag ba tayo sa buhay ni Maris? Wala, diba? Sabi niya, she just has to learn the hard way. Na ironically, it happened to her. Marvil had to learn also in the hardest way possible. At yun na yung pagkamatay niya. Kinikilabutan ko sinusulat ko tong script na to. Grabe. Ang buhay, pag plot twist ka talaga. May mga nakakapansin na mga post niya and I think it's unfair po, no? Kasi hindi mawawala yung hinuhusgahan siya. Masyado kang maagang kumirengke. Masyadong maaga yung ganito. Hindi ka dapat nagtiwala. And I just think that it's unfair, no? Kasi sino ba namang makakaisip na papatayin ka ng taong mahal mo sa buhay? It's also unfair
to say this to someone na patay na dahil hindi na nila kayang idefensahan yung sarili nila. Sobrang kupal. Kumbaga, 'di ba? Wag na po nating pahirapan pa. Let her rest in peace. Medyo trigger lang din po sa akin 'yon. Anyway, meron siyang isang share kung saan nag-post siya ng picture na nagsasabing abuse is also. Maraming naglilink nito sa relasyon nila ni Mitya. However lilinawin ko lang po, wala tayong kiniklaim dito and this is speculative. Maaaring wala naman talaga tong meaning and gusto niya lang din i-share. Sa ngayon, wala pang masyadong detalye nga yung kaso, sabi ko sa inyo. And everything is alleged. Nakita ko lang po na hinihahanda na i-repatriate itong si Marvil. Ang ibig sabihin yung ibalik yung bangkay sa bansang pinanggalingan. Ganon. Ayon ito mismo sa Department of Foreign Affairs. Sabi naman ng DFA Undersecretary na si Eduardo De Vega na ang PH Embassy sa Vienna na nag-o-oversee sa Slovenia ay nakikipag-coordinate para sa repatriation nga at pinopondohan daw ito ng DFA. Sabi rin nila, natapos na raw ang autopsy ni Marvil. Pero as of the writing of the script po, na wala pa po akong makitang detalye sa autopsy na to, maaaring magkaroon tayo ng part 2 ng kwento kung marami pa tayong malalaman ng mga dagdag na detalye dito, no? Tignan natin. Ang CFO naman, no? Yung Commission ng Filipino Overseas at lahat ng mga OFWs, basically, kinokondena ang sinapit ni Marvil. Sabi nila, overseas-based Filipinos married to other nationalities or with foreign partners who experience any acts of trafficking, domestic violence, and abuse may contact the CFO. Ayan, 1343 action line against human trafficking or the nearest Philippine Embassy or Consulate for assistance. Kung may mga nakaka-experience din sa inyo ayan, ayon yan sa CFO. Lumaki na rin ang issue na to. Pinag-uusapan na kung saan-saan. To the point na maging yung mga senador natin, talagang nananawagan sila sa DFA na magkaroon ng thorough probe sa nangyari kay Marvil. Dahil marami nagagalit po talaga sa sinapit ng kababayan natin. Anyway, nangako naman ang embassy ng Slovenia in Manila na makakamit ang hustisya. Gagawin nila lahat para ibigay itong hustisya kay Marvil. Sa ngayon, walang magagawa ang mga Pilipino, ang kamag-anak, kaibigan ni Marvil, kung hindi magluksa. Nahawa ko kay Marvil. Hindi ko masasabi sa inyo ng 100% kung ano yung katotohanan ng kwentong to. Dahil hindi pa siya tapos. Pero naniniwala ako na talagang minahal nila yung isa't isa. Paulit-ulit kong tinitingnan yung mga pictures nila . Iniisip ko habang sinusulat ko yung kwento nila, ano kaya yung naging problema? Ano kaya yung naging trigger para mangyari yung pagkamatay ni Marvil? Ano kayang pwedeng gawin ng pinakamamahal mo sa mundo para mapatay mo siya? Ito yung question of the day natin para sa mga gusto manalo ng 1,000 GCash giveaway. Ipinopost po namin ang monthly winner sa first upload of the month, no, sa dulo po ng videos. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka TikTok. Maraming salamat po sa lahat ng nagme-message sa akin ng mga stories, sa mga nag-message sa akin ng kwentong to. Uulitin ko lang yung sinabi ko kanina lang. Ano kaya yung naging trigger para magawa ito ni Mitya kay Marvil? Allegedly allegedly. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.